Isang probationary employee po ba kayo? Pero kahit lagpas na po ng 6 na buwan kayo sa trabaho, ay hindi pa rin po nare-regular ang status po ninyo? Pag-usapan po natin ito. Kasama po sa right to due process o sa karapatan po nating dumaan sa tamang proseso na kapag isang probationary employee po kayo, mayroon lang pong 6 na buwan ang employer po ninyo upang magdesisyon kung irregular po ba o hindi kayo. Otherwise, kapag lumagpas na po kayo sa 6 na buwan na ito at hindi pa rin po kayo tineterminate sa trabaho, ay magiging automatic na po na magiging regular na po ang employment status ninyo by operation of law. Dahil una, ganito po ang tamang proseso ng regularization po ninyo. Kapag tinanggap na po bilang isang probationary employee po kayo, may obligasyon po ang employer ninyo na ipaalam po sa inyo sa unang araw pa lang po ng inyong trabaho ang standards of regularization po nito o kung ano po ang mga antas na dapat makamit ninyo upang maging ganap na regular na po kayo. At dapat maging maliwanag din po sa inyo kung kailan po magkakaroon ng isang performance evaluation kayo na karaniwang ginagawa po sa tuwing ika-5 buwan ng inyong trabaho. Kaya kapag nagdesisyon na po sila na hindi po irregular kayo, obligasyon po ng mga ito na ipaliwanag po sa inyo ang mga dahilan kung bakit hindi po kayo pumasa sa panlasa po nito. Subalit real talk lang po, sa totoong buhay po ay pwede pong mag-imbento ng kahit anong dahilan ng employer ninyo kung hindi po nito nagustuhan ang karakas ninyo. Kaya nga, ang payo ko, kapag isang probationary employee pa lang po kayo, dapat po lagi kayong magpabibo. Ngunit ang pangalawa ay may exemption naman po ang 6 na buwang probationary period na ito. Ayon po kasi sa ating Korte Suprema ay maaari naman pong i-extend ito kapag pumayag po in writing ang employer po at ang kanyang empleyado. At nagkasundo po at nagpirmahan po kayo bago po nag-expire ang original na probationary period po ninyo. At dapat po ay justifiable o karapat-dapat po ang dahilan ng extension na ito. At sa ngayon po ay kadalasan 2 pa lang po ang katanggap-tanggap na mga dahilan para po dito. Yung kapag hindi po kayo pumasa sa inisyal na panlasa po ng employer ninyo at kayo na po mismo ang humingi ng pangalawang pagkakataon upang patunayan po ninyo ang sarili ninyo. At kapag highly technical po ang inyong trabaho at hindi po talaga kayang makilatis ang tunay na kakayahan ninyo sa loob lang po ng 6 na buwan na ito. Kaya ngayong alam nyo na po ang mga karapatan ninyo, kailangan nyo na lang po matutong ipaglaban ito. Tune in.